let's get to next topic, no? Mga kapatid, balikan natin mamaya yung mga mag-present. Mga kapatid, gusto ko i-emphasize to next natin is yung katawag na single stroke. Kailangan sa isang drummer, ang rudiments ang pinaka-unang-unang kailangan natin matutunan muna. I'm sure meron na kayong bala dyan na rudiments. Ano bang rudiments, mga kapatid? Yan yung mga chops na tinatawag. Kaya tinawag na gospel chops. Kasi morong ginamit nila yung chops dun sa mga tugtog nila. Pero may tinatawag na rudiments. Mga kapatid, napaka-importante ng rudiments kasi pag nag-aaral kayo ng music sa mga university, ang tuturo sa inyo is yung drum rudiments. Pero 40 rudiments na tinatawag. 40 drum rudiments. I'm sure na ginagamit natin bawat sa atin yung single stroke. Hanggang doon lang, kung may single stroke ka ng rudiments, enough na yun para ma-facilitate mo lahat ng tugtugan natin. Okay, so rudiments, pag sinabing single stroke, yun yung right, left na tinatawag. Okay, yung right, left is napaka-importante sa atin. Mga kapatid, magbibigay ako ng example kung ano yung right, left na yan. Ito yung single rudiments ito, single stroke na tinatawag. So, para sa akin, the best na masterin nyo muna yung single stroke bago kayo pumunta sa next na mga rudiments. May tinatawag na double stroke na rudiments. Ito yung double stroke. Okay? So, ngayon, mas maganda siguro kung ma-master nyo muna yung single stroke. Masterin nyo muna to before pumunta kayo ng next na rudiments na tinatawag. Meron na download sa YouTube, sa email, sa mga net na 40 drum rudiments. Lagay nyo yun sa tabi ng drums ninyo, plaster nyo. Sa buong buhay ninyo, check niyo kung ano na yung mga master ninyo. Okay, journey na rin. Hindi ko naman masyadong perfect lahat pa yung rudiments eh. Yung patablata, pinapagawa sa akin ng teacher natin, Sir Mike, hindi ko ma-master pero gamit na gamit sa drum set. Ewan ko kung sa drum set nagagamit ko, pero pag sa stage nagagamit. Kasi iba yung ano niya. So first rudiment natin is single stroke, mga kapatid. Kailangan ma-appreciate yung single stroke. Na-appreciate niyo ba yung single stroke? Sigurado, no? Na-appreciate yung single stroke. Okay, so pwede rin maging single stroke yung mapay. Puro single lang. Ilagay ko lang yung right hand ko sa foot. Actually, sa church namin, ginagamit na gamit ko itong single stroke. Ginagamit ko lalo sa mga 2 and 4. Pagka kami ni Brother Misha, nagtutugtog na ito. Mga kapatid. Gano'n ko na kagad, no? Bibigay ko na kagad para magkaroon ka ng interest sa sinasabi ko. Single stroke is very important. One more thing na makukuha niya sa single stroke, yung accented na single stroke. Ito yung walang accentong single stroke. Ano ba yung ibig sabihin ng accent is to emphasize, no? To highlights or to enhance yung sound note. Ito ang single stroke na walang accento. Faster a little bit. Okay? Then, lalagyan ko kunwari ng aksento. Let's say, kukuha ako ng children's rhyme na pen, Sara, pen. Pen, Sara, pen. Gusto kong i-aksento yung wow. Narinig yung pen, Sara, pen? Pen, Sara, pen. Pen, Sara, pen. Yung accent yung kinuha ko. Nakita nyo na kung saan pupunta yung mga tugtog na yan? Wow, meron ka na yung stop. Enough na, mga kapatid. Enough stop na, di ba? So, ibig sabihin, dig nyo mabuti yung single stroke. It's napakaganda, mga kapatid. Pag-aralan nyo mabuti yung single stroke, yun na yun. Yun na yun. Okay, wala na kayo ibang hahanapin pa. Yun na talaga. Hindi nyo kailangan, ano nyo, tumingin pa kayo ng mga
bago kayo tumingin ng YouTube, aralin nyo muna yung dapat yung aralin ng mga foundations muna. Foundations, ang ina-emphasize ko dito sa workshop natin mga is foundation. Nakalim ko ako sabihin kanina, foundation lang tayong lahat. So, mga kapatid, next na rudiments is yung single stroke. Double stroke, sorry. Double stroke. Okay, double stroke, kaya sinabi double stroke, kasi isang kamay, dalawang hits. Right, right, left, left. Okay, sabihin lang. Sabihin, ba't hindi, yung sabihin, iba, hindi ko kaya mag-double stroke. Hindi ko kaya mag-double stroke. Pero, pag, literal lang naman na, pag pinalo mo ng isa, paluin mo isla isa. Yun lang. Wala mo lang bounce. Kasi pag bounce, mahina siya. Mas basic yung, paluin mo lang ng dalawa. Paano pinalo isa? Ano mga kapatid, i-emphasize ko lang yung tinuturo nila na snap, slap. Snap, stop. Kasi, snap, kasi babalik yun eh. Ayun, sa science, parang yun yung natural na babalik yun. Then stop. Para may stopper siya. Para mga kapatid, para solid yung double. Kasi, let's say, paano ko ba may ano? Let's say, dito sa upuan ni Kuya Mac, hindi ako siguro mahirap mag-doubles dito, no, sa upuan ni Kuya Mac. Kasi, ano siya, malambot. So, wala masyadong patay yung bounce. So, mas mahirap, mas madali dito. Ewan ko lang kung dapat sa malambot, ganun pa rin kalupin ito. So wala nang bounce yung ganun pa rin kalupong sa akin. Okay na ba? Malambot na ba yan? Napakahirap mag-doubles dito. Kaya bakit yung nagagawa magpalutong kahit sa unan pa nga mga kapatid eh, kaya kong lumutong ng geto eh. Kasi yung control ng stick ko is yung stop, hindi yung bounce. Kasi pag binounce ko, hirap eh, hindi malutong, hindi ka tulad na ba? Hindi ka tulad na. So, ibig sabihin, check nyo pag nagano ka sa unan, check nyo kung makaka-double sa inyo. Ibig sabihin, pag once na double, tumutin sa nagano ka na to, ibig sabihin, yung control ng stick ninyo is snap, stop. So, hindi ka mga kapatid ha, snap, pag snap kasi babalikan eh, stop. Sabay stop. Ganun din. Sa kaliwa kasi medyo sabdaya ka eh. Alright. Mahabol na sa akin. So mga kapatid, so yun ang sa double yun ang technique, okay? Then yung susunod doon yung tinatawag na bounce na lang siya. Pinabounce na lang. Nagamit mo na lang yung stick yung sa science, nagamit mo na lang yung tulungan na lang ako ng stick. Yung bounce. So bounce, so pagaluin yung dalawang yun, kompleto na yung technique ninyo para sa doubles. Kaya mga kapatid, itignin nyo mga kapatid nag-usap-usap na lang tayo after ng workshop kung paano nyo, kasi hindi natin pwedeng todohan dito nung ganon, puro ano lang, kasi yun ang oras natin. Kaya mga kapatid, so, double stroke. I-masterin nyo yung double stroke. Okay? Napaka-importante. And then, saan ba ginagamit ng double stroke? Hindi lang naman sa kamay. May paa rin eh. Okay, so pagkatapos nyo, sabi nga nung Jeremy, yung team na napunta ko sa YouTube, workout sa hands muna, maybe an hour, pero sobrang na yung an hour kasi hindi tayo Amerikano na maraming pera. Kaya, yung isa nga na ano ko pag nag-practice ako ng mga 2 oras sa drums o 1 oras, guilty na ako kasi magugutom na yung pamilya ko noon. Sa Pilipino kasi hindi tayo makapagbabad sa drums, kumpara naman sa Amerikano. Talagang gagaling sila ng gano'n kasi kung mag-practice si drummer ng ano brother? Ng New Breed? Mike Lemons, 14 hours in ilang years yan? 14 years, no? 14 years, pag nag-practice sa drums niya, 14 hours din. Tama ba ako? Sabi Sir Mike ng ano, no? Ang tagal niya, ibig sabihin, pala, the more na-spend ka ng time sa drums, the more kang gagaling. Kung di na natin talaga makapasyon yung mga Amerikano, ba't ganun sila kagagaling? Kasi mayaman yung bansa nila, pwede sila magbabad sa drums. Hindi katulad natin na, hindi tayo pwede magbabad sa drums, may magagalit, may magugutom. Sa akin, gusto ko sanang ganun. Pero
Gusto ko sana ng ganun. Kaso nga lang, onti lang yung time ng pag-practice sa drums. Pero, tinuruan ako ni Coco Bermeo mag ano ng time. Kung 2 hours lang ang kaya mo sa isang araw, 30 minutes sa rudiments, 30 minutes sa tinatawag na coordination. Ano ba yung coordination? Magkakaroon natin yan. Lahat ng groups, coordination to eh. 1, 2, 3, 1. Coordination. Ngayon, bibilang ako ng 3 pero 4 pa rin yung ginagawa ko. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Balik sa original form. Ngayon, ang ganda ng coordination kasi makakapag-create ka ng illusion. Or, masyado na malalim to pero reveal ko na rin. 1, 2, 3, ito ginagamit kasi ng mga mamaya may tututuin kami Our Father, may onting snap lang doon, onting 3 against 4 na tinatawag. So, pag-aralan yung coordination mabuti. Bibig, magbilang kayo ng 5 sa bibig. Wow, may 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Pag-aralan nyo mabuti. Double stroke. No? Nasa double sa tayo. So, ikalat nyo first is ikalat nyo sa drum set. Right hand muna ikalat nyo. Kasi yung left hand, medyo siguro nahihirapan kayo sa una. Iiwan nyo lang yung left hand dito. Yung right muna ang umpisa nyo. Muscle memory. Drums, o drumming is all about muscle memory. 98% muscle memory, 2% naniniwala kayo? Diba? Nagpunta kami ng kasi ni Michael Alba. Team mismo nagsabi no, sinabi na lang din ni Sir Mike sa amin. 98% muscle memory. Okay, muscle memory talaga ang drums. Hindi. Dapat hindi mo talaga iniisip kasi muscle memory nga. Paano mo naman magagawa yun kung magugutom din pamilya mo? Sa 2 hours ka lang mag-i-ensayo na mahirap talaga. Pero sundin na lang din natin. Alright? Okay, so go. Start mo nang ilikalat yung left hand mo. Bakit kailangan mo mag-double sabat, hindi lang sa snare? Kasi iba rin yung feel pag nasa floor tom ka na. Kasi mas malambot na to eh. Iba na yung treatment pag yun. Ano na pag left hand ang tumitira ng hirap. So, ibig sabihin, kailangan yung practice lahat ng buong beat na to. Kailangan ganun pa rin yung yung tunog niya, yung quality niya, hindi siya pagdating ito bumabagal na or malambot na. Okay mga kapatid, one more thing. Let's say nasabi ko na ng snare kaya no, pag upo kayo ng drums mga kapatid, snare lahat ang treatment nyo sa kanila. Kung gaano kayo kakomportable sa snare, dapat ganun din yung kakomportable nyo pag nandito kayo. So para kung ganun pa rin yung feel nyo sa snare. So ibig sabihin, kasi parang snare lang lahat to na nilagay na iba yung posisyon at iba-ibang tunog. So, ang point ko mga kapatid kung bakit dapat snare siya, kasi lahat ng nagagawa mo sa snare, dapat nagagawa mo sa kanila. Tunog kasi, yung dami yung treatment ko yung tunog. Parang snare siya, kasi may rim shot din siya, may middle din siya yun. Rim shot, edge nga lang ang tao sa kanya. Tapos yung low, or yung bell. Yun ang pinagkaiba nila. Pero yung parented treatment, pag pinaghalo mo na yung maraming tunog, yun yung idea mo, pag pinalat mo siya, ang dami nang mag-juice na sound. So, ibig sabihin, yun pala single idea mo, doubles and single,
marami na kayo magawa. So, ibig sabihin mga kapatid, kailangan yung master na single and doubles. Alright? Yun lang yung pinaka-point mga kapatid. Master yung singles, nag-i-stricto kayo sa pagpa-practice ninyo. Kailangan talaga pantay hanggang sa kaya nyo, pantay yung tunog. Then, doubles, kailangan pantay yung kung ano nagagawa ng right, hindi kailangan nagagawa ng left. Kung gano'n ka komportable yung right, gano'n din dapat ako komportable yung left. Bigyan kayo ng tip. Unahin yung left. Then yung right. Tingnan niyo mga kapatid, mas lalong na dito yung focus niyo sa left. Kasi may pantay sila. Although kahit sa totoo, hindi talaga sila pantay sa akin. Kaso nga lang, kailangan kong magpaka-puno ako kunwari dito kasi dito ako sa totoo. Hindi, biro lang. Pinantay ko rin talaga mga kapatid. Okay mga kapatid, lastly, bago tayo punta sa next na, anong susunod natin ma'am? Break. Bago na mag-break mga kapatid, last. Yung tinatawag ng paradiddle. Uunting ko na ito ma'am, tapos tututin ko na. Meron akong paradiddle na pinanda sa inyo. Music yung mga kapatid, sabay ako. Ano ba ang paradiddle sa inyo mga kapatid? Pinaghalo, right, left, right, right, left, right, right, left, left. No, is an Indian kind of language, paradiddle. Kailangan yung Indian. Kailangan yung ano, so single and doubles, mga kapatid. Paghahaluin ko. Ngayon, tutugtog ako sa inyo. Bago tayo mag-break, tutugtog ako. 2 minutes lang to. Tutugtogin ko na mga kapatid. Ito is paradiddle system lang. Which is yung pinag-aralan natin na single and doubles. Talay kung i-inject ko lang lahat ng single and doubles sa tugtog na to. Wala naman akong gagawin iba basta single and doubles. Mga kapatid, i-explain ko lang ng ganito. So, ang ginagamit lang doon is yung paradiddle na tinatawag na right, left, right, right. Napansin nyo kayo na nag-a-aksento lang ako. So, parang nilalabas ko lang, ina-emphasize ko lang yung tugtog niya dito. So, parang kung kunyari yung tugtog is 1, 1, and 2, and 3, and 4. Nangyari. In other words, parang right, left, right, right, left, right, right. Wala na iba. Ganun lang. Sa lalagyan ko lang ng paa. Yung lang kami.